spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Opo. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sir, good morning and welcome po sa Straight to the Point. Kasama niyo po si Rod Marcelino ngayong umaga. Yes, good morning, Rod. At sa mga taga-subaybay ng Straight to the Point, programa ni Rod, magandang umaga sa ating lahat. Ayun. Sir, update lang po. Ano na yung sitwasyon ng ating mga kasundaluhan doon sa may Ayungin Shoal after yung insidente? Kumusta na po sila? Yes, alam mo, Rod, yesterday ng tanghali ay na-evacuate sila, nailipat sila sa barko ng Philippine Coast Guard coming from BRP Sierra Madre. And today they're still on the way back to mainland Palawan for further medical checks itong dalawang kasamahan natin. Malalim ho ba yung natamong sugat ng isa sa mga natin, kasamahan sa Philippine Navy? Medyo malalim naman ng konti. It required 4 stitches. No. Ang mas importante ito ay mabigyan pa siya ng further medical checks like maybe for traumatic brain injury or MRI or CT scan or whatever. At mukhang malaki-laki naman, almost 2 inches yung haba at medyo malalim kaya tinahi. Opo. Bakit ho ba napadpad itong Philippine Coast Guard ng China? Diyan malapit sa ating barko nakadaong sa Ayungin Shoal. Alam mo, Rod, maganda yung tanong mo. Bakit napadpad? Correct. Yun. Eto, dito actually nag-uumpisa ang pinaka-discussion natin. Kasi sinasabi nila tayo ang nag-provoke. Oo. But in the first place, sige, go ahead. In the first place, go ahead po. ito ay 600 miles away from mainland China. Ibig sabihin, sinadya nila puntahan yung ating barko, yung BRP Sierra Madre. Nag-launch sila ng 2 boats nila from the mothership na dumikit up to from 20 to 30 meters. Ang layo, ang lapit. Sa Sierra Madre, kumukuha ng pictures, kumukuha ng videos. Nanghahamon, ibig sabihin. Doon pa lang, makita na natin. Unusual behavior ito. For the past 2 years, wala silang ginawang ganito. Ang huling pinakamalapit na ginawa nila was yung Rore ng 2024, June. Sila ay dumikit halos 10 meters. After that, merong exclusion zone dyan. Hindi siya lumalapit more than 200 meters. Ito, sila dyan naman nila. Naghahamon, nagpo-provoke sila. Nung dumikit yung ating 2 rubber boat para itaboy sila, umabot sa punto na pinaghahampa sila ang ating mga kasundaluhan. Sinasabi niyo naghahamon, nagpo-provoke sila. Yung ba ang nakita po ninyong dahilan kung bakit lumapit sila dun sa ating barkong BRP Sierra Madre at kumukuha ng ng bubuli, ng hahamon ng gulo? Yes, naghahamon sila, nagpo-provoke. Handa sila na may dala sila mga videos na rin para ipakita nila ano ang nangyari. Yaman nga lang, kung mapansin natin, nilabas ng mga trolls sila. Ng mga third-party enablers nila na ano ang nangyari. Pero naka-splice, pinutol nila kung saan lamang ang pabor sa kanila, batay sa video nila. Pero makita natin na may mga portion doon, malapit na sila sa BRP Sierra Madre. So planyado to, Rear Admiral Roy, yung ginawa nilang paglapit sa ating BRP Sierra Madre. Planyado yes. na para sirain tayo. Hindi yun. Ang assessment ko doon, Rod, sila ay kailangan meron silang mailalabas na bagong naratibo sapagkat for the past 1 or 2 months sa information space, information domain, bugbog sila, black eye sila, talo sila. Isa-isahin natin. Okay. Number 1, yung paglabas ng video na AI-generated na unggoy daw ang Pilipino. Ang naglabas nito is China Daily. China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party. And yet yung MOFA, Ministry of Foreign Affairs nila, dumistansya sila sa China Daily na wala kaming kinalaman dyan, sila naglabas na. Hindi ito sanction ng partido. Ano hindi sanction ng partido? Propaganda arm yun, China Daily. So they were forced to give that statement. Number 2, yung paglabas nila ng group of academics na kanila daw ang Batanes na because of very strong pushback, dinisown uli yan ng partido. Number 3, yung arbitral tribunal 10th anniversary 10 days ago.
na kung saan ang dami nag-express na support sa atin, ang dami activities all over the country. Black eye sila doon. Number 4, yung pagpapalabas nila ng false narrative sa Baho de Masinloc na nature reserve, naglagay sila ng iba't ibang equipment kasama yung floating research equipment, but that because of very strong pushback natin, they had to remove it and say tapos na ang research namin. Black eye din sila doon. Yung enhanced defense relationship natin with Japan, na kung saan pati ang military equipment, kasama doon yung 5 barko na buong-buo ibibigay sa atin. Warships na ibibigay sa atin. Ayaw nila noon. Kumontra sila doon. So maraming developments sa region and locally that would put them on the defensive end, on the negative side. Kailangan may lalabas silang panibagong script. So ito ang ginawa nila. Kasama ito, nakatiming ito sa ASEAN Foreign Ministers meeting na ongoing right now, kasama si Secretary Rubio ng Department of State ng US at ng Foreign Minister din ng China. But, well, okay. Ang ulitin ko ito, bakit ginagawa nila itong mga binabanggit ninyo, Rear Admiral Roy? May balik ba ito sa kanila? May negative na ano ba to? Posibleng epekto dito sa usapin ng ano po? Territorial dispute? Alam mo, ito kung mga unang binanggit ko ron. Yung marami. Actually, marami pa yan. Ito ay actual developments. And ang lakas ng strategic communications natin dyan, binabanggit, pinag-uusapan, hindi lamang sa atin, but sa ibang bansa, na yung stand ng Philippines at yung suporta ng ibang bansa sa atin, plus lahat ng mga binanggit na yun. Ito, paints them in a negative light. Bagamat lahat ito ay totoo at nilalabas natin through communications plan MULAT and the Transparency Initiative. It puts them in a bad light sapagkat na-highlight yung mali nila. So nag-attempt sila. Ito assessment ko, they need to change the narrative to show that we are the ones provoking the issues of West Philippine Sea. So nag-attempt sila ng ganon. Pero ito naman ay hindi tatanggapin ng taong bayan. Sapagkat ang latest survey nga ng Okta Research shows that 64% of Filipinos do not trust them. Pataas naman ulit yung distrust nila. Dati-rati, before that, ang pinakamataas na distrust was in 2024 with 95%. Ang nagsabi dito was China. And then pababa ito. By July 2025, 85% na lang. By December 2020, 60% na lang. Ngayon, tumaas ulit to 64% in July 2026. Ibig sabihin na sa ginagawa nila, tumataas naman yung distrust ng Filipinos sa kanila. And our distrust to them, ito ay nakasentro sa development sa West Philippine Sea. So ano yung naman ginagawa ng AFP ngayon dito sa usapin, lalo tigit lumalapit na sila doon sa ating barko. May mga nasusugatan, may mga nasasaktan. Ano po yung bagong order ng yung order ng bagong AFP chief ngayon, sir? Yes, una sa lahat, Ron, pag ikaw ay nasa tama, balik-baliktarin mo man yan, wala ka na dapat baguhin, kundi ipagsabi ang katotohanan. Along the line, yung ginagawa natin ay nasa tama. We are within domestic law, within international law, and within the rules of engagement. Ipagpatuloy lamang natin yan. Magpapatuloy tayo dyan. Yung guidance has been given long ago. Alam ng ating kasundukan yan. Sila naman, kung makita natin, bago-bago ang statement nila. Nung Baho de Masinloc Nature Reserve, nung walang kumagat, kanila ang wangyan daw, yung Baho de Masinloc. Pati yung Renay, yung Jakarta Marshall, UNCHO, kanila daw yan. Nung walang tumanggap yan, sinasabi nila, we will be doing research sa Baho de Masinloc. Nung walang tumanggap yan, tinagal yung research equipment at nagsabi, tapos na ang research. May nakita kaming panibagong species ng coral sa Baho de Masinloc. Pabago-bago ang statement nila. Kanila ang Batanes, may pushback tayo, binawi nila. Ang Pilipino ay unggol, may pushback, dinisown nila. Yung 10th anniversary arbitral tribunal ruling,
kinukontra nila, bagamat ang sinasabi ng karamihan ng bansa, suportado nila tayo. The Oo. moment you keep changing your stand, Opo. it only shows wala ka sa tama kasi binabago mo ang panindigan mo. Oo. Tayo ay magpapatuloy lamang sapagkat tayo ay nasa katotohanan, and sabi nga sa proverb, the truth shall set you free. Oo. Panindigan mo lang ang totoo. Sa anggulo mo man tingnan, yung katotohanan ay manatiling katotohanan. Ayun. Sila naghahanapan ng iba pang mga paraan sa kung paano nila gagawin para tayo ibuli. Totoo yan. Totoo yan, Ron. Oo. Kaya pabago-bago ang narrative nila. Pabago-bago. Pero, dahil nga dito sa pangyayari, kumusta po yung pinaikting ho ba yung seguridad dun sa area na kung saan nakadaong ang ating BRP Sierra Madre? Yung ating security plans for the West Philippine Sea, to Okay. include Bajo de Masinloc and even the Northern Islands, Naandyan yan, nakatala na yan, alam ng ating mga unified commanders, Western Command, Northern Command, yung ating naval components nila, air components nila, what to do. Okay. So yung mga ganitong activities, these are all within the script ng PLA Navy, Chinese Coast Guard, and Maritime Militia. Oo. Hindi ito bago sa atin. Hindi tayo matataranda rito sapagkat alam na natin, kumbaga sa expected actions nila kasama ito sa war game natin. Oo. Paano makakatulong ang isang ordinaryong Pilipino dito sa nangyayari ngayon at ginagawa ng China sa ating teritoryo? Yun, very good question. Oo. Number one, kailangan bukas yung ating isip na ang mga ganitong ginagawa sa atin ay nasa kalagitnaan na natin. Mhm. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito haka-haka. The threat is real and the threat is now in our midst. Hindi lamang sa karagatan but even sa kalupaan. Mhm. Nangyayari sa atin. I don't have to go into the details yung mga nangyayari sa lupa. Espionage, political interference, etc. Marami yan. So number one is awareness. Number two, mag-express na sentimento ang taong bayan. Alamin at magsalita, magparamdam. Mhm. Sapagkat yung foreign malign influence, yung pagbabago ng naratibo, this will exist pag ang taong bayan ay misinformed at ang mga taong bayan ay hindi nakikialam. Mhm. So yun ang pinakaunang importante muna, Rod, na dapat makialam at magparamdam ang taong bayan. Pwede bang gamitin namin ang social media para tulungan labanan kayo dito sa ginagawa ng China? Kung paano? Opo, at paano? Napaka-importante na sinabi mo sapagkat ang social media is part of the information domain. Mhm. Diyan nag-ooperate ang Chinese Communist Party sa Correct. kanilang propaganda. Oo, kasi tama, ginagamit din ng ng China yung social media para talo ibuli baliktarin ang mga sitwasyon. Tayo ang social media capital of the world. Oo. Ang number one platform is Facebook. Ibig sabihin, mag-ingat tayo. Sinabi ko kanina, mag-ingat kung anong nababasa, bago mag-click, bago mag-like, bago mag-forward. Alamin mo na, ito ba ay katotohanan? Mhm. Sapagkat dyan nag-ooperate ang mga trolls, ang mga pro-China, Mhm. na mga mouthpieces dito sa Pilipinas. Pag nakita nyo, ang may sinasabi ay huwag natin awayin ang China sapagkat pwede mapag-usapan yung ating mga differences. Wala tayong difference sa kanila. Sila may difference sa atin. Pilit ang kinilag sa atin. Tayo pinapanindigan lamang yung sa atin. Ganun kasimple yun. Correct. So pag may mga ganung naratibo, alam na dapat ng ating kababayan, ito ay hindi ito maka-Pilipino. Oo. Ito ay maka-China ito. Ayun. Ganun lang kasimple, no? Kung ikaw ay mahal mo Oo. yung bansa, paninindigan mo na atin to. Wala nang kung ano-ano pang mga dahilan. Walang paligoy-ligoy dito. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tapatan lang, gano'n kasimple yan doon. Opo. Alright. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay ang AFP at mabuhay ang ating mga kababayan, yung ating mga sundalo na nandyan at nagbabantay sa ating teritoryo. Maraming salamat, Rod, at sa mga taga-subaybay ng straight to the point na programa. Keep tuning in. Magandang umaga po sa ating lahat, and God bless us all. God bless you too. All right. AFP spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent.